Magandang araw, Ate Yan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Claire, 21 taong gulang. Nag-aaral po ako ngayon kasalukuyan sa isang universidad sa Iloilo. Second year college na po ako at HM po ang kursong aking kinuha. Meron po akong naging nobyo na tawagin na lang natin sa pangalang Drew. At pareho rin po kami ng paaralan. Criminology naman si Drew at 23 taong gulang. Noong una ay hindi ko siya gusto dahil sa medyo mayabang ito at makulit. Nagkakilala lamang kami sa isang friend ko at alam po ng mga nag-aaral sa University of Iloilo na meron pong pwedeng pagtambayan sa likod ng aming paaralan. Doon po kami unang nagkita ni Drew dahil inimbita po siya ng isa kong kaibigan na tawagin natin sa pangalang Freya. Pinakilala niya ito sa akin dahil sabi niya ay type daw ako ni Drew. Noon pa, dahil sa nakikita niya itong kasama ko palagi ni Freya sa mga My Day stories niya. Ako naman ay hindi ko ito pinagtuunan masyado ng pansin gawat busy ako dahil may practice pa ako ng pageant nung araw na iyon. At kaya lang naman ako sumamang tumambay sa kanila gawa ng kakain lang ako dahil nagugutom na ako. At aalis din naman pagkatapos. Ako pala po ay sumasali sa pageant simula nung bata pa. At hanggang ngayon ay sumasali pa rin. Hindi naman sa pagmamayabang, Ate Yan, pero marami rin naman akong napanalunan at ilang beses na rin naging title holder sa mga pageant. Fast forward po, Ate Yan, habang kumakain ako nung araw na tumambay kami sa likod ng aming paaralan, ay biglang may nagsalita. Hi Claire, ganda mo talaga. Mukhang lonely ka ah. Gusto mo bang samahan kita dito sa lamesa? Saad nito. Napatigil ako sa pagkain at sumenyas na wag na. Pero makulit talaga siya. Agad naman itong nagsalita ng, yan mga gusto ko sa babae, medyo suplada. Agad ko naman inangat ang aking ulo dahil naiinis ako na habang kumakain ako ay iniistorbo. Bigla akong napasabi ng, papansin ka ba? Ayaw ko ngang may kasama, diba? Ano bang? Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil nakita ko ang isang lalaki na nakatayo at nakangiti sa akin at ang cute niya. Bigla akong natahimik at kumalma. Ito ay si Drew. Na-meet ko na nga siya at totoo nga ang sabi ni Freya na gwapo at chinito siya. Bigla akong nagsalita ng, sorry. Mahinahon kong tugon at may pagkapabebe. Ang kulit mo kasi at tsaka ikaw ba si Drew? At doon na nga nagumpisa ang aming love story, Ate Yan. Fast forward po tayo ulit. Naging kami po at masasabi kong masaya naman ang 2 buwan ng aming relasyon. May effort siya, sweet, at talagang caring. Nahulog na po talaga ng lubos ang damdamin ko sa kanya dahil sa pinapakita niya sa akin na pag-aalaga. Pero pagkaraan ng 3 buwan, tila napansin ko hindi niya pa ako napapakilala sa kanyang pamilya o kahit sa mga pinsan niya lamang. Isang beses, gumala kami sa SM City. Nakasalubong namin ang kanyang pinsan na 2 babae, kasamang tita nito. Agad naman si Drew nagtungo dito at ako'y hahakbang na sana patungo sa kanila nang sa hindi kalayuan ay narinig ko ang kanilang usapan. Drew, sino yan? Agad naman itong sinagot ni Drew na medyo may nakakatawang ekspresyon. Ah, si Claire, classmate ko yan. Agad naman nagsalita ang kanyang tita. Ah, ganun ba? Sa Sunday pala, may family reunion tayo sa Tatoys. Andun si Angeli. Darating na siya sa Sunday, okay? Agad naman silang umalis. Ako naman ay nagtataka kung sino si Angeli. Kilala ko kasi mga kapatid at pinsan niya dahil pinakilala niya na ito sa akin sa pamamagitan ng Facebook. Agad ito nagtungo sa akin at nagsalita. Bi, tara na, kain na tayo, nagugutom na ako eh. Habang nag-order si Drew sa counter ay hindi maalis sa isipan ko kung sino ba yung Angeli at bakit kailangan siyang kasama sa family reunion. Pagkadating ni Drew ay agad ko siyang tinanong, B, family reunion niyo ba sa Sunday? Pwede ba akong sumama para naman makilala na ako nila tita? Agad naman itong sumagot na, B, wag muna. Alam mo naman strict si mama, diba? Ipapakilala rin naman kita eh. Wag lang muna ngayon.
Nalungkot ako ng sobra dahil bakit parang ayaw niya ako ipakilala. Pero bakit sa tuwing kasama mga tropa niya at mga girlfriend nito ay grabe kung ibalandra niya ako. Hindi nagdadalawang isip puriin ako sa harap nila. Samantala sa pamilya o pinsan niya ay hindi man lang niya ako magawang ipakilala. Dumating na ang araw ng linggo nang nag-text siya sa akin, bandang 10 a.m. B, pupunta na kami sa Tatoys, baka di ako masyadong makapag-update ha. Alam mo naman, medyo busy kapag family reunion. Agad naman akong nag-reply na, sige B, message me if hindi ka na busy. I love you. Nagantay ako ng halos 8 hours na reply niya, ate yan. Pero ni isang I love you too or pangangamusta ay wala akong natanggap. Hanggang sa naggabi na, tinawagan ko siya pero walang sumasagot. Nag-text ako sa kanya ng, B, kamusta ka na dyan? Bakit hindi ka malang nagre-reply or nag-a-update? Paiyak na ako nung oras na yon, ate yan. Hindi ko mapigilang mag-overthink, lalo pat naaalala ko na naman yung pangalan na Angeli. Makalipas ang 2 oras ay tinawagan ko ito ulit. Tinawagan ko ito ng 3 beses hanggat sa may sumagot at nagsalita ng, Yes, Shiro! Hindi mo ba alam na nakaka-istorbo ka sa amin ng girlfriend niya? Tinig babae ito at nagulat ako sa pangalang sinabit nito. Napatanong ako sa isip ko na Shiro. Bakit Shiro? Hindi naman Shiro ang pangalan ko sa contacts niya at hindi naman ako lalaki na tropa niya. Si Shiro pala ate yan ay matalik na kaibigan ni Drew simula pa ng first year college sila. Agad naman itong sumagot na, Shiro huy! Ano? Mangungulit at tatawag-tawag ka dito. Hindi ka malang magsasalita. Si Angeli to. Kadadating ko lang kaninang umaga from Cebu. Hello? Hello? Shiro! Bahala ka sa buhay mo. Agad nitong binaba ang tawag. Parang sinasaksak ako ng maraming kutsilyo sa puso, ate yan. Humagulgol ako sa iyak. Kaya pala hindi niya ako mapakilala kasi may girlfriend na pala siya. At alam pa ng mga kaibigan niya. Sobrang sakit, ate yan. Mahal na mahal ko siya. Umiyak ako ng magdamag hanggang sa nakatulog, ate yan. Kinabukasan pagising ko, nakita ko nang nakablock ako sa Messenger at sa Facebook ni Drew. Pati sa mga calls, hindi ko na rin siya matawagan. 2 araw makalipas ang family reunion, tila hindi na ito nagparamdam. Pumasok ako sa paaralan at agad kinompronta ang mga kaibigan ni Drew kung sino si Angeli. Agad naman silang hindi makapagsalita at makatingin ng diretso sa akin. Sumisigaw ako at umiiyak. Sinabi sa akin ng kaibigan niyang si Ashley, Sorry, Claire, si Angeli kasi paano ba long-term GF ni Drew at nag-board exam lang siya sa Cebu dahil nursing ang kanyang course. Hindi ka naman namin gustong lokohin o magsinungaling kasi sabi ni Drew nalulungkot siya at kaya naging ikaw muna ang ginawa niyang pampalipas oras at para hindi niya daw mamiss masyado ng sobra si Angeli. Sorry, Claire. Sa mga salitang narinig ko, ate yan, ay para akong sinusunog ng buhay sa sobrang sakit. Sa loob pala ng 3 buwan ay parang naging kabit ako o rebound lang niya. Tagapawin ng lungkot at tagapasaya sa kama kapag gusto niya. Siya pong unang lalaki na binigyan ko ng lahat-lahat, ate yan. Pati pagkababae ko ay binigay ko at masasabi kong first love ko talaga. Simula noon, ate yan, ay hindi ko na siya nakausap. Wala kaming proper na break up. Wala din kaming proper na pag-uusap. Marami akong gustong itanong sa kanya pero hindi ko magawa dahil sa tuwing nagkikita kami sa paaralan ay agad itong umiiwas. Sa ngayon po, ate yan, ay patuloy pa rin po akong nagmo-move on kahit magda2 buwan na po kaming wala. Pero masasabi ko pong masakit pa rin talaga. Pinipilit ko pong maging masaya, ate yan. Kahit sobrang trauma po ang aking naranasan. Naway, mahanap ko po sana ulit ang tunay na kaligayahan. Salamat po, ate yan.